Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay kaninang umaga. Inikot ko po ang ating mga bisita na galing CNNC na pinamumunuan ni board member ng CNNC sa China na si Mr. Wang. Palakpakan po natin. Si Mr. Wang, ang CNNC po, isa sa 3 kumpanya na nag-ooperate ng nuclear plant sa China. Ngunit sila lang doon sa 3 ang may kompleto supply chain. Ang ibig sabihin po, ang ibang kumpanya sa China na nag-ooperate ng nuclear plant ay sila rin po ang gumawa ng nuclear plant ng mga kumpanya. So, mahigit malapit na po sa 6 na po ang tumatakbo nuclear plant, 28 po ang under construction, 10 po ang naaprubahan na umpisahan na this year. Kaya pwede na po natin sabihin na mahigit 80 na po ang nuclear plant sa China. By 2030 po magiging ang pinakamaliit na bilang 120 nuclear plants hanggang 150 nuclear plants by 2030. And so, kung sa pinaka-praktisado kumpanya sa buong mundo sa ngayon na gumagawa ng nuclear plant, wala na pong tatalo sa CNNC. Nandito po ang ilang litrato. Litrato po ng nuclear plant sa China. May I know which plant this one? This one was told to be Xishan nuclear plant, no? Phase 1, ito, isang plant na lang, maliit. Phase 2, Phase 3. Siyam po ang nuclear plant sa napakaliit na lugar na ito. Siyam na nuclear. 9 nuclear power plants. Ito po, another site. No, meron tayo makita ditong 6 na nuclear plant. What plant is this one? Ha? Wuxing? Anyway, itong dalawa na huli, ito po yung tinatawag na HPR 1000. Ganito po ang itsura ng nuclear plant na binabala itayo po rito. And so, handa po silang pumasok dito kung makita nila na sang-ayon ang tao ng Labrador. Kaya sana po ipagpatuloy na po natin yung konsultasyon sa mga barangay. Magkaroon po tayo ng signature campaign. Yung signature campaign po natin, dapat nakalagay doon, alam ko, kontrobersyal ang nuclear power plant. May nagsasabi na mapanganib ito, ngunit ako ay naniniwala na ito ay ligtas at gusto ko na ang Labrador ay magkaroon ng nuclear power plant, tapos yung pirma ng tao. Sa ganon, walang pwedeng pumunta dito sa Labrador at masabotahe itong ating programa. So, hindi po sila mag-uumpisa ng nuclear power plant
kung hindi po nila masigurado na gusto ng taong bayan. So yun po, nasabi ko sa inyo, ang resolution natin, bagamat maganda, marupok. Pag nagkaroon na po tayo ng nakakarami sa ating signature campaign, ang sabi ko sa inyo noon, gawin niyong ordinansa yung inyong resolution. Bigyan niyo ng kapangyarihan ang inyong mayor na pumirma ng Memorandum of Agreement kasama ng Gobyerno Nasyonal, ng ating Department of Energy o ng CNNC. Matibay na po yun. Ngunit kung gusto nyo mas matibay pa, sumulong po tayo na tayo ay magkaroon ng plebisito dito sa bayan ng Labrador para wala nang pwedeng manggulo sa atin pagkatapos po. Nabanggit, pwede po tayong magkaroon ng 1,000 megawatts dito sa Labrador. Imagine nyo yung local income nyo kung 4,000 megawatts yan. Ang balak po ay isara lahat ng coal plant sa buong Pilipinas. So, 16 na nuclear plant po yan. 4 dito, 4 sa Isabela, 4 sa Quezon, 4 sa Batangas, 16 po yun. So, maring 4 din sa Morong, Bataan. So, unahan po yan. Nasa sa atin po kung ipaglalaban natin na matuloy na po ito sa bayan natin. So, yun po ang aming sadya dito. Gusto ko pong makita nila kayo, makilala nila kayo, malaman nila na suportado nyo ang isang nuclear power plant dito sa bayan ng Labrador. O yun lang po. Magandang umaga ulit sa inyong lahat at malaman nyo sana nagsisipag ang inyong congressman. Salamat po. 确实是来自中国是比较专门是核能发电建设公司。 We are from China. We are China National Nuclear Corporation, and we are specialized in nuclear power plants. We have a few full cycle. 我们得到消息，知道菲律宾政府准备建设新的核电，所以我们就来到了菲律宾来参加。 We were informed that the Philippines is planning to have a new nuclear power plant in the near future. So that's why we paid such a special visit here and to learn more. And especially we had such a sighting survey this morning. 因为大家都清楚，核能发电是经过一个时期绿色的、清洁的和可持续的能源。 In fact, I think everybody knows that nuclear energy plays a bigger role to build a clean, green, and sustainable future energy supply chain. 按照我们现在的这个核电要求，一个核电可以带来近2万人的就业。 According to our research and a database found that for a single power plant to be built, 20,000 jobs will be created. 而且我们还要协助当地政府建很多的制造厂，
The other way is that we will help the local government to build more factories locally. 所以这个核电的建设能给当地的这个经济带来很大的提升。So that means a big economic drive for the local economy. 今天在这个芒克先生的这个安排下，我们考察了他们的这些我感觉应该说是这个还是有条件，比较适合建设的。And this morning, under the special arrangement of Honorable Marco Taranco, our team paid a special visit to the site for the future nuclear power plant. And after such a survey, we found that the siting here is quite suitable for the nuclear power plant construction. 但是呢，具体能建，我们要进行科学深入的调查和考察。Whether such siting this morning we have visited will subject to further investigation and feasibility study. 刚才市长问了是，如果建了室内是不是可以建立台？我的回答是，只要是它这个环境条件允许，它的国家批准，它的省里边批准，那我们当然是可以。And just now the honorable mayor asked the question, even without 4 unit nuclear power plants to be built, one is okay. But my answer is that as long as the siting conditions are suitable and we get the licensing and approval from the local government and even the upper level, sure, for sure we will build one and even more nuclear power plants here. 所以建一个核电是个很大的事情，不仅需要当地的老百姓支持拥护，那么我们也需要它的国家的政府、中央政府的批准。In fact, for nuclear power plants, it is not just as simple as other coal-fired plants or anyhow. It needs considerable requirements from local people as well as the support from the government. 所以说，这还需要咱们共同努力。谢谢大家。So that means we need to hand in hand work together to promote projects into reality. Thank you very much. Okay, ulitin ko lang no, yung number ng reactor sa China. 52 umaandar, 23 under construction, 10 aprobado itong taon na ito. Total 86 ang sigurado. 4 ang HPR 1000 na tumatakbo ngayon. 2 sa China, 2 sa Pakistan, 8 under construction. So total po nito 12. Ito ang export model nila. Export model. So kung gagawa sila rito, ito ang gagawin nila. Yung picture, yung binilugan ko, yun ang itsura ng HPR 1000. Ang target ng China sa 2030, 120,000 megawatts. Ang ibig sabihin, mga 100 units o 110 units ang minimum
ang maximum 200,000 megawatts by 2030. 150 nuclear power plant by 2030. So, praktisado sila gumawa ng nuclear power plant. Mr. Wang, I also want to be able to bring the council, the mayor, the vice mayor, and a few very other important people in Labrador to China to see nuclear power plant and HPR 1000. Maybe next year, it's possible. If it's possible, I would accompany them to visit China. Is that possible, Mr. Wang? Corenco 先生刚刚也提到了一个就是现在呢，然后希望呢，后续呢，能够邀请咱们拉布拉多市的市长，还有重要的这个议员，能够邀请他们明年呢去中国参观一下咱们的华东风暴的现场，然后到时候呢，Corenco 先生呢也会陪同，就是想问一下是否有这样的？ So, Mr. Marco Corenco Wang said, that's a really terrific idea. I think the same thing, and it's meaningful that to invite you to China to have such a visit to our HPR 1000 nuclear power plant. Yes. We surely love Okay, to. so schedule natin, no? Pagkatapos ng Pasko, pagkatapos ng gulo ng Pasko, planuhin natin. Kasi unang-una sobrang lamig dun ngayon, no? So maybe when the weather is not so cold, malambu, maybe towards end of February, March, we go to China. We schedule a trip to China to see your HPR. And then your technical. By the way, what's his name? Mr. Young is the chief engineer regarding the HPR 1000. He has worked in so many other countries outside of China. Also, the other experts here have worked in Pakistan, no? In other countries, they have seen the practices of all the other nuclear vendor countries, no? Para malaman ninyo, the newest design European reactor is the EPR. The newest design American reactor is the AP1000. EPR was started in Finland early 2000s. Hanggang ngayon hindi pa tumatakbo. Gumawa ng dalawang EPR sa Taishan sa labas ng Hong Kong. Sila rin ang gumawa. Gumawa ng 4 na AP1000 sa China. May 4 na in-order na AP1000 sa Amerika. Yung dalawa iniwanan na. Yung dalawa baka next year matapos yung una, sa susunod pa na taon yung pangalawa. Yung sa kanila 3 taon na umaandar yung EPR nila, 2. Yung 4 na AP1000 nila, 3 taon na umaandar. Yung disenyo ng European at disenyo ng Amerikano, nauna pa silang nagkaroon kaysa ang Pranses at ang Amerika. Ganyan po sila kagaling. So,
pag pumuntas tayo sa China, bibisitahin natin yung mga nuclear plant na yan para maintindihan nyo. No? Para walang agam-agam, para makita nyo talaga ang kalidad, ang husay ng paggawa nila ng nuclear power plant. How well they make nuclear power plant. So sabi po ni Mr. Yang, sabi niya sa akin kanina, lumilipad kami sa helicopter, nakakita siya ng dalawang possible site para sa nuclear power plant dito sa bayan ng Labrador. Actually, umikot kami, umabot kami ng Sual. Inikutan namin yung coal plant. And then sa tabi noon, may isla din doon na bakante. Posible din daw yun, isla yun. Pero sabi ko, hindi ko na teritoryo yan. Papayag din sila, pero pwede ba ibigay nyo na lang sa amin para mapunta dito sa Labrador. So yun. Yun po ang ginawa namin buong umaga. So yun lang po. Maraming salamat. Sana po sipagan nyo na makontak na natin po yung mga ibang seminar pa natin, open forum, town hall meeting, and let's get the signature campaign. Soon as possible time, let's get the signature campaign. Yung proseso kong aking pinaliwanag po sa inyo, sana matuloy na po yan para maibigay ko sa kanila ang opisyal na, okay, we already finished consulting the people. The people want nuclear plant in Labrador. And then, klaro po sa kanila na wala na po problema. 如果一个国家建核电站，确实像刚才说这个女士说的，国家需要建立一套完善的对核电站的安全的监管的体系。然后呢，对于菲律宾来讲，我们认为，因为在84年左右，他们已经开始营有核电站了，所以我们认为相关的体系应该是健全的。如果不健全，可以寻求这个中国国家核能的相关的帮助合作，然后同时在这个合作同时，可以建立菲律宾相应的这个监管机构。 Now I will translate. Just as the lady said, I fully agree with you that for any country who wants to build their nuclear power plant, to have a complete regulatory and legislative framework are quite important. And however, you know that for the Philippines, you already have your first abandoned nuclear power plant since 1984. Therefore, frankly speaking, I think you already have foundations for that. And if there are still any other things you think that China can help, then we would surely like to provide such support, and we will report to our government that we can work together for perfect such framework. Thank you. 这是一点。第二点，我想说的是，核电站可能民众关心的是安全问题啊。实际上，我可以告诉大家，目前的核电站是非常安全的。我们的那个。 People are always considering of nuclear power plant. Here, I would like to put it here that now nuclear power plant is the safest energy source, because from the International Atomic Energy Agency requirement that the third generation nuclear technology should follow some limits or
for the core melting as well as the large release frequency. Now, China's nuclear power plant, the safety over that code is even above IAEA's standard. 如果大家还不放心，我们还有一种第4代的核能源，我们的这种概率几乎就没有，无限大，非常安全，从来不会发生这样的事情。And another thing I like to stress is that for the third generation is the mainstream of the technology in the world. However, if you still think it is not safe enough, we have the 4th generation nuclear technology, and just like the core melting and large release will never happen. And so that's a good. There's nothing to say in this person. Never. 最后一个想说一下，就是对于我们的当时世界咱们西部去参加了这个大会，是吧？有3060嘛，对吧？如果要达到按照世界这个大会的要求，如果达到对环境大大家都退小的这种程度，那么核电站作为清洁能源，无疑是菲律宾一个很好的和一个正确的选择。我就这么做了。So even from the international convention on the environmental protection, from this side speaking, that nuclear power will play a bigger role in building a greener, more cleaner and reliable future for all our mankind, especially for the Philippines. Yes, yesterday, Mr. Wang explained that there's about 20,000 jobs to build. How many? When construction, how many jobs? And then when already finished construction, during operation, how many jobs? 昨天呢，你也是提到了，就是在建设期的话，会创造2万个就业。那如果是运行期，会有多少个就业机会呢？ So Wang said that yes, you're right. During the construction of nuclear power plant, around 20,000 jobs will be created. However, you know that the nuclear power plant will operate for 60 to 80 years. Then how many jobs can you imagine will be created through the life cycle? So the thing is, for the job creation, the other thing I like to stress is that the HPR 1000 is the most advanced technology we use, and the design life of it is 60 years. And based on the extension life, it could operate 80 years
more. So that means the considerable opportunity that will exist. So, to be frank, if we start building a nuclear power plant at current stage, near future, that everybody sitting in this room will benefit such a plant. However, such a plant will benefit more than 2 generations. Single unit. Yes, Mr. Wang, of course, the people of Labrador are not all experts. So, but we want a lot of employment in Labrador. So, can you help also training the people here so that they could all get good jobs? 6 people, 9 years. Mula sa pag-umpisa nila hanggang bumakbo, 6 na 16 months. Mayor, HPR 1000 na export model, standard na po yung design. So ano yan? Yan na yan. That is a HPR 1000, standard. 5 years mula sa unang buhos ng semento. Mula sa unang buhos ng semento, 5 taon bago umandar yung unang unit. And then every year thereafter, kung marami yan, isa. So, ganun po. Local site planning. Siguro, they're asking, no, the local planning, local site planning, meaning the site development, the roads, whatever else you need, how long before you can pour the first concrete. 是这样的，他也问了一下，就是当地的厂址的规划，尤其是想问一下，就核电的前期准备大概是需要多长时间？这个准备包括厂址准备道路准备各个方面的一个准备，就是核电前期准备大概需要多久？ So usually we say before construction, how long does it take? Usually 2 steps. Number 1 is the pre-feasibility study should be done, and second is feasibility study should be done. Judging from the siting this morning we had to visit there, I see that the roads are already
in the future, if we found there still needs to be a nuclear, we can do it in parallel. Usually speaking, for the pre-feasibility study, takes around 1 year. If for the feasibility study, around request that long. But as long as the government supports, everything's fairly put there, we will be shortly. So, dali nyo sa 2 taon, ano? Kung walang buligaso sa nasyonal, kung walang buligaso sa lokal, 2 taon, bago mabuhos tayo ng unang semento. And then after mabuhos ng unang semento, 6 na buwan bago tumakbo. So, 7 years siguro. 7 years. Right? Kaya, paspasan na natin at tumatanda tayo na hindi na natin ma-enjoy na. By the way, Mr. This morning, when we were having breakfast, I asked him how much land needed to construct 1 nuclear plant. He told me 80 hectares, right? One unit, right? Second unit plus 40 hectares. Third unit plus 40 hectares. Fourth unit plus 40 hectares. So 80 plus 40, 120 plus 40, 160 plus 40, 200. Okay? Depende kung ilan gaano karami yan. So, yan. Mas maganda yan kung dikit-dikit kasi the economy of